Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepenoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga kaagapay! Kayo ay nakatutok na sa programang Entrepenoy Espesyal. Dito lang yan sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Arwel Mendoza, ang makakasama nyo tuwing Miyerkules. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Pinoy Connection, sa FEBC PH mobile app. Yan po ang official mobile app ng FEBC Philippines na libre nyo pong may da-download sa Google Play Store at Apple App Store. Hello din po sa mga nakikinig nood na sa ating FB live streaming at sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radyo TV. Kayo po ay mag-like, mag-comment at mag-subscribe kung kayo po ay nakatutok sa ating YouTube channel para po mabalik-balikan nyo ang mga programang napapakinggan dito sa ating himpilan. Kaagapay, ang Far East Broadcasting Company Philippines po ay non-profit, non-commercial at donor-based organization. Pero dahil po sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nagpapatuloy. 7 dekada at 5 taon na po tayo nagbabahagi ng mga tamang impormasyon at mabuting balita ni Kristo. So kung nais niyo pong maging kabahagi ng ating ministry sa pamamagitan po ng inyong financial support, mag-iwan lamang po ng mensahe sa aming FB page or bisitahin ang donatenow.febc.ph para sa iba pang mga detalye. Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entrepenoy Espesyal. Kaagapay, sa Action Line segment ay hatid po namin ay mga mahalagang impormasyon at job opportunities. At mga kaagapay, ngayong taon nga po ay 75 years na po ang inyong FEBC Philippines. And through the years, hatid ng radyo ng 702 DZAS ay mga impormasyon, inspiration at instructions na ang laman ay ang mensahe ng pag-asa mula kay Kristo. Mahalagang elemento po yan ng broadcast, yung ating mga transmitter. At alam niyo po ba, ng ating transmitter ay tumatakbo na sa loob ng 25 years. Pero pagdating sa standard po ng transmitter, dapat po ay 20 years lang. Kaya naman po ngayon mga kaagapay ay kailangan na po natin itong palitan para mas marami pa pong mga tagapakinig ang ating maabot at mabahaginan ng mabuting balita. Kaya naman kaagapay, we encourage you na samahan po kami na suportahan ang ating transmitter project ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. At kayo po ay malaking tulong para po sama-sama po nating magawa itong proyekto natin na magkaroon ng bagong transmitter sa pamamagitan po yan ng inyong financial support. Ipaalam po na ang inyong donasyon ay para sa transmitter project ng 702 DZAS sa pamamagitan po ng pag-iwan sa amin ng mensahe sa FB page po ng 702 DZAS or maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Mag-text o tumawag sa 0916-296-6620. Muli, 0916-296-6620. Kaya kaagapay, kami po ay naniniwala na transmitting signal, transforming lives. Yan po ay dahil sa kabutihan at biyaya ng ating Panginoon. At para naman po sa ating Action Line segment, pagdating po sa ating mga job opportunities, ang FEBC Philippines po ay nangangailangan. Meron po tayong mga job opportunities dito po sa ating istasyon. Dito po sa DZAS Manila ay meron po tayong job opening for production assistant, production technician for RTV at production technician. Ang 98.7 DZFE ay nangangailangan po ng producer at production technician. Ang ating CCRD department dito po sa Manila ay merong job opportunity for creatives and AVP staff, church relations officer. Ang ating PNM dito po sa Manila ay nangangailangan po ng social media coordinator at production assistant. Ang ating admin department dito pa rin po sa Manila ay nangangailangan po ng staff assistant.
Ang ating human resources ay meron pong job opportunity for HR assistant and HR manager. Dako naman po tayo sa ating mga regional stations. Sa DXJL sa Cagayan de Oro ay nangangailangan po sila ng radio technician at office assistant. Sa DZRK sa Palawan ay meron po tayong ministry opportunity for radio technician. Sa DYFR sa Cebu ay meron po tayong job opportunity for announcer producer. Sa DZMR dyan po sa Santiago Isabela ay nangangailangan po ng production assistant. Sa DXFE Davao ay meron pong job opportunity for production assistant at production assistant din po para sa kanilang social media. Sa DXAS sa Zamboanga ay nangangailangan po ng production assistant at sa DXKI sa Coronadal ay nangangailangan po ng production assistant. Kung naisip po maging kabahagi at kamanggagawa ng FEBC Philippines, maaari po kayo makipag-ugnayan po sa amin. Bisitahin lang po ang website na febc.ph. I-click lang po ang Ministry Opportunities upang malaman nyo pa po ang mga iba pang mga detalye kung paano po kayo magsusumite ng ating mga requirements. At kagapay, diretso na po tayo sa ating Usapang Wellness. Usapang Wellness sa Entre Pinoy Espesyal. Mga kaagapay, usapang wellness tayo at kaagapay natin ngayon ang Tree of Life Wellness Center tuwing 1st at 3rd Wednesday ng buwan. At makakasama na po natin ngayong umaga para sa isang makabuluhang talakayan si Miss Myrna Arcega. Miss Myrna, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga din, Brother Aruel, and sa ating mga listeners ngayong umagang ito. Yes, exciting ang ating pag-uusapan ngayong umaga dito sa Usapang Wellness dahil ang Tree of Life Wellness Center po mga kaagapay ay ito po ang kanilang anniversary month at ngayong taon po ay tatlong taon na pong nakakaagapay ng ating mga kababayan ng Tree of Life Wellness Center at ang kanilang celebration ay magaganap sa June 17. So praise God, Miss Myrna. Mahigit 13 taon na rin po palang tumutulong ang Tree of Life Wellness Center sa ating mga kaagapay. Pero may mga listeners tayong na-curious pa rin eh. Bakit po ba Tree of Life Wellness Center ang napili niyo pong pangalan ng inyong business? Can you share para po meron pong itiyang ating mga taga-subaybay at tagapakinig ngayong umaga? Ito ay Tree of Life galing sa Genesis, sa Tree of Life, between good and evil. So pinangalanan ito ng aking anak na si Bea na Tree of Life. So sa ating health, merong good health and bad health. So ang Tree of Life ay para magpagaling ng mga may sakit. Kaya Tree of Life, may buhay, may hope. Mm-hmm. At yan nga ang patuloy nyo pong ginagawa. You are advocate po ng maayos at malusog na kalusugan. And ito na nga, 13th year nyo na po dito sa inyong business. Ano na po ba ang narating ng Tree of Life Wellness Center sa 13 taon nyo po sa pagninegosyo? Okay, marami nang narating ang Tree of Life. Nagsimula kami, marami nagsasabi hindi kami tatagal sa negosyong ito kasi nasa loob kami ng bahay at syempre maraming mga challenges. Mm-hmm. Una-una, hindi siya accessible sa public transport at siya'y sasadyain sa loob ng subdivision, maraming mga restriction at walang parking. So, marami talagang hurdles at isa pa yung ang mga pasyente ay naka-enroll dito ng 10 days. After 10 days, wala na kami repeat clients kasi nagsisigalingan na. So, kailangan humanap na naman kami ng bagong kliyente, no? Kaya, medyo malaking challenges. Talagang marami kaming pagsubok na first 3 years talagang hindi kami kumikita. Subalit, ngayon, I would say, ito ang isi-share ko, ay hanggang ngayong 13th year na kami, patuloy pa rin kami naninerbisyo sa ating mga kliyente. Ito ay naging word of mouth.
Dahil sa word of mouth, sa mga pasyenteng napagaling namin. So, umikot at umikot, yun ang nagsisilbing advertisement namin para kami padalhan ulit ng mga new clients. Ngayong pandemic, siyempre, lockdown, walang pasyente. Subalit binayayaan kami ng Panginoon Diyos pa rin na pumunta rito ang mga pasyente kasi meron kaming tinatawag na in-house. Dito sila mag-i-stay in for 10 days. Yung mga pasyenteng ayaw pumunta sa hospitals dahil sa COVID, natatakot sila. Dito sila pumupunta. Ayun, so nagamit yung aming center, although wala kaming face-to-face, pero meron kaming tinatawag na in-house. Wala kaming outpatient, pero yung in-house namin ay napalago namin at dito sila nag-i-stay. So, yan ang aming, I would say na yan ay kung bakit kami ay hanggang ngayon ay still doing good, no? Ang aming isang matibay namin pinanghahawakan ay yung aming adhikain na kapag nilinis ang iyong colon through hydrocolonics at kumain ka ng tama, lahat ng klaseng sakit, metabolic diseases ay gumagaling sa natural na pamamaraan. So, so kami ay, yun ang aming adhikain kasi itinuturo namin sa pasyente, pag ikaw inom ng gamot, yun ay iinumin mo ng panghabang buhay at mga 5 years after, dumodoble ang iniinom mong gamot dahil sa mga side effects na dulot ng mga iniinom mong gamot. At hindi ka naman gumagaling, no? Parang isang band-aid na tinatapalan lang nga yung sugat mo pero hindi naman nga tinitreat ang pinaka-root cause. So, dahil sa aming adhikain na natural healing, unting-unti kaming nakikilala sa pamamagitan ng paglilinis ng colon at pagkain ng tama, ay gumagaling sila sa kanilang mga sakit. Dahil kami naniniwala, 90% ng sakit ay galing sa maling pagkain. Sa pagkain natin mga nakalipas na taon, nung yun ay naniningil na lang, mga umidad na 40, doon nagsisimula ang daming sakit na dadatnan, sakit na hinaharap mo. So, dito sa amin, tinitreat namin, naniniwala kami, pag nilinis ang colon at kumain ng tama, gagaling ka sa iyong sakit. Dahil kapag yung mga kinakain mo ay hindi nadadigest, ito ay naiimbak sa iyong colon, ito ay bumabara, ito ay nabubulok, pagbabahayan ng trillions of bacteria at lalason sa iyo. So, ang lason na hindi naman nangyayaring isang araw na patayan lang, kundi yan ay unti-unti kang pinapatay. So, kaya ikaw ay nagkakasakit, dumadami hanggang sa isang malubhang sakit na hindi mo na alam kung saan ka magpapagamot. So, dito sa Tree of Life, isang discovery, breakthrough secret na ngayon lang namin na-discover ay kapag kumain ka ng tama at nilinis ang iyong colon, tinanggal ang mga toxins sa iyong colon, amazing results happen. Healing starts in just 10 days. So, kitang-kita natin mga kaagapay, napakinggan natin mula kay Miss Myrna Arcega yung kahalagahan ng maayos na lifestyle at maayos na pagkain. Dahil totoo nga naman, Miss Myrna, no, talagang sa panahon natin ngayon, nagkalat na yung mga pagkain, yung mga artificial foods na talagang nagdudulot din ng maraming sakit sa ating mga kababayan. And praise God dahil meron tayong Tree of Life Wellness Center na handang umagapay sa ating mga kababayan tungo sa isang malusog at maayos na kalusugan. So ngayon, dahil usapang wellness nga tayo, no, sa business side, nabanggit nyo nga po kanina na maraming mga hurdles, maraming mga challenges ang pinagdaanan sa 13 taon, no, ng negosyo nitong Tree of Life Wellness Center. And bahagingan yung nga po kanina na andyan yung maraming mga tao na parang nag-iisip, nagda-doubt sila, magtatagal kaya yung ganitong business? Tatagal kaya? Pero
sa tulong ng Panginoon, 13 years na patuloy na tumutulong po sa ating mga kaagapay. Baka po meron pa po kayong gustong i-share pa patungkol sa mga challenges po na napagdaanan ng Tree of Life Wellness Center and paano po ito na-overcome pa pagdating sa business side po natin? Patungo sa, pwede ko sigurong i-share ang aking experience bilang isang single mom. Pwede ko ba yung i-share? Go ahead. Okay. So, yung, siyempre hindi madali sa negosyo na ito na ikaw ay single mom, may pivotal role ka sa iyong negosyo, sa iyong mga anak. Kasi, natatandaan ko pa yon, galing ako sa Amerika. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. At ako ay penniless, no? Iniwanan ko ang Amerika at muuwi ng Pilipinas na penniless ako at niwala nga akong pang-enroll sa 4 na taon kong anak sa nursery, no? Ganun ang aking kalagayan noon. Ayaw kong umasa sa aking magulang. Ayaw kong umasa dahil siyempre nakakahiya, no? So ako, with all my determination na gusto kong buhayin ng aking anak sa sarili kong sikap, ang araw ay ginawa kong gabi, ang gabi ay ginawa kong araw. Habang natutulog ang mga anak ko, ako nagtatawag ng mga kliyente at ako tinatawagan ko sila at sila ay sama-sama ko, dala ko sila parang backpack, hawak-hawak ko sila, sama-sama ko sila. So, ang pinaka-focus dito sa hurdle ko, paano ko siya napagtagumpayan? Tiyaga, sipag, determinasyon, at stay focused ka. Di lang dapat believe ka sa, di lang yun, dapat believe ka sa iyong sineserbisyo. Naniniwala ka na kaya mong magpagaling ng mga may sakit. So, dahil believe ka sa iyong serbisyo, madali mo na siyang i-convince sa mga tao, no, na ikaw ay nakakagaling. At ganun pa man, yung ginagamit mo din yan sa pamilya, tulad ng mother ko, napagaling siya sa pamamagitan na ganito na kwento ko na noon na siya ay hindi na nag-undergo ng dialysis at hindi na rin siya nag-undergo ng operation, siya ay gumaling. At ang mga anak ko na at their early age, dahil nga iba ang kinakain nila, ang dami na nga nilang mga sakit tulad ng asthma, skin diseases. Nung aking pinaktis ito sa kanila, nagsigalingan na rin sila ngayon. Sila ay kasama-kasama ko na dito sa wellness center para tulungan ako at sila ay magamit din ni Lord sa pagpapagaling ng mga may sakit. Ika nga, walk your talk. So dahil siya ay ginagamit ko sa akin mismo, nakapagpagaling sa akin, pati sa aking pamilya, sa mga kaibigan, sa aking ina, na madali ko na siyang, natural mo na siyang ma-market sa madlang people at mismo yung mga pasyente na mismo ang word of mouth na nagkakampanya para sa amin. So, diyan namin napagtagumpayan ang aming hurdle dito sa Tree of Life. Kahit na siya ay sinimulan namin dito sa bahay lang, ay napagtagumpayan namin. In fact, of course, hindi natin pwedeng i-discredit na dapat kasama mo si Lord. Dahil si Lord ang nagbibigay ng blessing sa iyo. Papanoorin mo na lang si Lord na paano kanya ibe-bless, na siksig-liglig umaapaw. Basta kasama mo si Lord at i-trust mo lang siya sa lahat ng mga hurdles mo sa pagtayo ng iyong negosyo. Manonood ka na lang niya paano niya isosolve lahat ang mga challenges mo sa negosyo mo. At yan nga ang pinatunayan po ng Diyos sa inyo, Miss Myrna, no? Sa kabila ng mga challenges, sa pagtataguyod niyo po ng Tree of Life Wellness Center na natili pong tapat at talagang sinamahan po kayo ng Diyos all throughout. At ito nga, 13 years na po kayong nag-ooperate at patuloy na tumutulong sa ating mga kaagapay. And balikan ko lang yung na-share nyo kanina, no? Hindi po pala talaga biro ang pinagdaanan ng isang Myrna Arcega sa pagbubuo at pagtataguyod nito, dahil bilang isang single mom, hindi po talaga biro iyon. Talagang maraming kailangang isaalang-alang. At isa nga po dyan, yung pagbabalanse
Miss Mirna, pagbabalanse ng oras, ng lakas kasi sa side na to, nag-aasikaso kayo ng inyong business, sa side na to, sa kabilang banda, kailangan nyo pong asikasuhin ang inyong mga anak at hindi po talaga biren. So mamaya, Miss Mirna, as we end itong ating kwentuhan, magbibigay po kayo ng mga tips para sa ating mga kaagapay na single mom na meron ding plano o nagbabalak na bumuo or magtayo ng sariling negosyo. So dito naman sa ating susunod na pag-uusapan, ito isa nga po sa serbisyong hatid ng Tree of Life Wellness Center bukod sa ibang mga ginagawa nito, yung tinatawag natin na juicing therapy. So, maring may mga kaagapay tayo ngayon na nagtataka or wala pang ideya ano ba itong tinatawag na juicing therapy at ano po ba yung mga benefits po nito. Very briefly po, i-share po natin sa ating mga listeners. Okay. Tayo ay may dalawang butas sa katawan natin, isang bibig at para ipasok ang mga lason or toxins at isang puwet para tanggalin ang mga toxins. Last time, diniscuss ko ang hydrocolonics para tanggalin ang mga toxins sa katawan. Ngayon, syempre, yung ipapasok mo sa bibig mo ay dapat hindi lason. Kailangan juicing therapy. Ito ay pinagsamang gulay at prutas. Prutas at gulay na raw. Ito ay, ang prutas, they are cleanser at ang gulay, they are healer, regenerator. Sila yung repairer ng lahat ng mga damaged cells. So ito ay tinatawag na power juice, tinatawag na superfood. Ito ang latest breakthrough secret in treating all kinds of illnesses and getting more popular sa pagtitreat ng cancer. So this is the food cure, 10,000 times more potent than chemotherapy. Cheapest, most effective way of combating diseases. So, ito ay loaded with phytochemicals, phytonutrients, micronutrients, vitamins and minerals, vitamins A to Z, para kang nag-IV infusion direct sa veins para i-boost ang iyong immune system para ma-flush lahat ang toxins within 1 to 2 hours. So, pag ginuya natin, 4 to 6 hours bago ma-digest ang pagkain. Dito, 1 to 2 hours digested na sila. Nabigyan ka na ng nutrition, punong-puno ng living enzymes na catalyst para i-break down lahat ang mga kinain natin. May easy absorption na nagbibigay sa iyo ng lakas. Kaya nagkakaroon within just 10 days. In 10 days, instant healing, instant nutrition, instant energy, instant regeneration, instant galing in just 10 days. So yan ang amazing result na maibibigay sa iyo ng juicing therapy. Ayan. So maraming salamat, Miss Mirna, for giving us idea. Ano ba tong tinatawag na juicing therapy? At marami pala talagang benepisyo ito para matulungan tayong mas maging malusog ang ating pangangatawan. At isa po yan sa mga produkto at serbisyong hatid sa atin ng Tree of Life Wellness Center. So Miss Mirna, napakabilis talaga ng oras natin at hindi ko na namamalayan na paubos na ang ating oras para sa ating makabuluhang talakayan dito sa Usapang Wellness. Isa nga sa mga bahagi ng ating kwentuhan, tong talakayan natin ngayong umaga, magkakaroon tayo ng sabi nating fast talk. Diba? Dahil pagdating naman sa pagkain, Miss Mirna, ang dami nating mga choices, ang dami nating mga pinagpipilian. So, Miss Mirna, may mga ibibigay lang po akong mga pagkain. So, pipili lang po kayo and then siguro, very briefly, i-explain natin bakit yun ang napili nyong choice ng food dito sa ating fast talk ngayong umaga. Sige, simulan po natin to. White bread or wheat bread? Pipiliin natin ay wheat bread kasi high in fiber. Ang white bread, anything na white, ay nagpo-cause ng constipation at constipation, so na hindi ka makaka-move ng bowel, naiipon ng toxins. Okay. White rice or brown rice? Pipiliin natin brown rice kasi high in fiber, unprocessed siya, healthier siya. Ang white rice ay prinoseso siya, may arsenic siya, masama sa katawan. Okay. Ito, Miss Mirna, refined sugar or stevia?
Piliin natin stevia sapagkat ito ay best choice. Plant-based siya, halaman, galing sa halaman. Ang refined sugar ay processed. Ito ay silent killer. Ito ay lason, pagkain ng cancer. Okay. So, yan palang pinagkaiba, Miss Mirna, no, ng stevia at refined sugar. So, mga kaagapay, mag-take note po kayo dito. Ito naman, Miss Mirna, nako, mukhang maraming mabibigla kung ano ang pipiliin nyo. Processed meat or mga gulay? Okay, ang mga gulay ang iyong pipiliin. Ayun. Kasi yung plant-based diet can transform your life, your health. Ito ang guaranteed cure, tinatawag na food cure sa lahat ng klaseng sakit. Ang processed meat, ito ay pagkain ng cancer, full of chemicals, ay may sodium nitrate na cancer-causing food. Maaari po ba kayo magbigay? Ano ba ang mga halimbawa ng processed meat para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay ngayong umaga? Okay, anything na prinoseso like hot dog, no? Naku, kumain ka lang ng 12 hot dogs ay sure ball ka na para magkaroon ng cancer. Naku. Hot dog, spam, ham, lahat ng mga processed tocino, nilalagyan niya ng pampatagal like cancer-causing food. Okay. So, yun po ang ilan sa mga halimbawa ng processed meat. So again, ang pipiliin po ni Miss Mirna between processed meat and vegetable, syempre gulay. Dahil yan, alam po naman po natin na yan ay napaka-healthy at maraming benefits na mabibigay sa ating katawan upang mas maging malusog tayo. Sige, last question na to. Ito, canola oil or coconut oil? Ba? Best choice of oil is coconut oil. Best choice ito kasi stable ito, hindi nag-release ng free radicals at high temperature. Ang canola oil at lahat ng klaseng oil ay at high temperature nagre-release ng free radicals. Ang free radicals sila ay nagda-damage sa mga cells at nagkukos ng lahat ng klaseng sakit. Okay. Ano pa po ba ang kaibahan ng canola oil sa coconut oil, Miss Mirna? Ang coconut oil ay tinatawag na saturated oil. Ang mga canola oil, vegetable oil ay under unsaturated oil na at high temperature, nag-change sila ng state, nagre-release ng free radicals. Lalo-lalo na kapag paulit-ulit mong ginamit ang oil, mga mantika sa mga fast food restaurants, ulit-ulit nilulubog mo sa high temperature, nagre-release ito ng tumataas ang acrylamide level, yung chemicals na cancer-causing food. Kaya hindi na sila, ang french fries ay instead na maka-ayon-ayon sa katawan, nagdidikan, natatawag nating cancer fries dahil dun sa oil na paulit-ulit na ginagamit. Nagre-release ng free radicals na siyang nagiging cause ng lahat ng klaseng sakit. Yes. So yun pala ang kaibahan ng canola oil at coconut oil. So yun kung tutuusin mas healthy pa po pala, Miss Mirna, ang coconut oil, tama po ba? Yes, coconut oil, best choice of oil. Subalit, kung talagang ikaw ay may sakit na, nire-recommend namin na huwag na munang gumamit ng oil, gumamit ng tubig sa paggisa ng kanilang mga pagkain, yung ating garlic and onion, igisa mo lang sa tubig. Tubig lang ang gamitin mo, i-avoid mo lang ang mga oil upang sa ganun mag-normalize lahat ng iyong mga sakit, mga laboratory mo sa katawan. Ayun. So pwede rin palang gawing option ng tubig sa pagluluto at paghahanda ng ating mga pagkain, lalo na pag maggigisa. So maraming salamat Miss Mirna for giving us idea patungkol dito sa ating mga napag-usapan pagdating sa pagpili ng tamang pagkain. So Miss Mirna, siguro sa huling bahagi ng ating talakayan ngayong umaga dito sa Usapang Wellness, sa 13 taon nyo po na patuloy na dito sa pagninegosyo at the same time sa pagtulong po sa ating mga kababayan, ano po ba yung natutunan ng isang Mirna Arcega pagdating naman po sa pagninegosyo? Sa ating pagninegosyo, laging kasama natin ang prayers. Lagi natin kasama si Lord dahil kapag wala si Lord, talagang ang hirap mapagtagumpayan ang lahat ng mga challenges sa ating pagninegosyo. At kapag kasama natin si Lord,
ang mangyayari, ikaw ay talagang relax ka lang, cool ka lang habang ikaw ay nanonood, how the Lord will bless you and give you that favor. Sapagkat ikaw ay nangangailangan, tumawag ka sa Panginoon Diyos. He will hear and answer your prayer and bless you. Kaya dapat talaga, Miss Myrna, no, maging sa ating mga listeners, lagi nating isasama sa equation ng Panginoon. Hindi lang sa pagbi-business, maging sa lahat ng ating ginagawa sa ating buhay. And Miss Myrna, katulad nga po ng nabanggit ko kanina, ay kung meron po tayong mga kababayan ngayon, mga kaagapay na listeners and viewers na single mom and they are planning to have their business, magtaguyod ng sariling negosyo, ano po ba ang maaari nyo pong maibigay ng mga practical tips as they start doing their own business po para sa mga single mom? Na-mention ko kanina at uulitin ko ulit briefly, no, kailangan determinasyon, meron kang objective, meron kang dinidesire na goal na paano mo buhayin ang iyong mga anak at mabigyan sila ng good future. So, dahil determined ka, hindi ka nag-give up. At kahit na anong challenges mo sa buhay, hindi ka basta-basta mag-give up kahit na gano'ng kahirap dahil meron kang goal, meron kang dinidesire na bubuhayin mga anak. Yun lang ang aking masasabi. Kaya dahil ikaw ay determined, nagsisipag ka, nagsusumikap ka, kaya ikaw naman ay at the end, bibiyayaan ka naman ni Lord ng blessings. And I agree with that, Miss Myrna. And siguro dagdag na rin natin, lalo ngayon, di ba, Miss Myrna, talagang boom na boom ang online business. And isa nga ang Tree of Life Wellness Center sa mga nagbe-benefit ng, sabihin na nating magandang dulot ng social media pagdating sa pagninegosyo. Dahil kanina nga po, nabanggit nyo yung word of mouth and still effective pa rin po yan, sa ating mga kaibigan na mag-avail ng ganitong products and services. Pero ngayon, ibang-iba na, Miss Myrna, di ba? Nakakapanghikaya tayo ng ating mga customers sa pamamagitan ng social media. So, i-maximize din natin yung social media, lalong-lalo na sa mga gustong magtayo ng negosyo dahil napakaraming opportunity, di ba, Miss Myrna, para makapag-start tayo ng ating online business. So, i-maximize natin and try to innovate and importante rin siguro na i-check din natin ano ba yung mga skills, di ba? Ano ba yung mga talents natin? Ano ba yung mga pwede nating gawin na pwede nating gawing business? So, dyan magsisimula, and of course, very important din, katulad na nabanggit ni Miss Myrna, yung determinasyon at laging idulog sa panalangin yung mga gagawin nating bagay sa ating buhay, lalo na pag tayo ay ready nang magtayo ng ating sariling negosyo. So with that, Miss Myrna, maraming salamat po sa ating makabuluhang talakayan ngayong araw na ito, and para po sa ating mga listeners and viewers na nais pong makipag-ugnayan kay Miss Myrna at sa Tree of Life Wellness Center, ano po bang inyong contact details? Pwede nyo kami tawagan sa landline namin, 8776-3742, or sa mobile number, cellphone number, 0977-388-4322. At pwede nyo kaming puntahan o i-visit sa aming sa aming Facebook, Tree of Life Wellness Center. Ayan. So, bisitahin lang po ang kanilang FB page, and meron din po silang website na kung saan makikita nyo po ang iba't ibang produkto at serbisyo ng Tree of Life Wellness Center. Baka po meron pa po kayong mga ibang announcements for events na paparating? Okay, gusto namin ang Tree of Life Wellness Center ay mag-celebrate ng aming 13th anniversary ngayong June 17 at 3 o'clock. Iniimbitahan namin kayo lahat to celebrate with us. Nako, mag-register na kayo kasi meron kaming, pag nag-register kayo, maaari kayong manalo ng 5,000 cash, at meron pang cellphone at libreng hydrocolonics na aking ipinagmamalaki upang kayo makaranas ng kagalingan. Dito, kailangan mag-register kayo para mailagay ang pangalan nyo dun sa Wheel of Fortune na aming iraraffle yun. So, register now, call us now para kayo ay makasali sa Wheel of Fortune na iraraffle namin. Ayan. So,
Muli, maraming salamat po, Miss Myrna Arcega. Muli, bisitahin nyo lang po ang kanilang FB page, ang kanilang website, maging yung contact details po nila, no? Para malaman nyo pa po ang ibang mga detalye patungkol po sa nalalapit na anniversary celebration ng Tree of Life Wellness Center. Miss Myrna, maraming salamat po and ingat po kayo. God bless you po. God bless. At iyan po, natin pong nakakwentuhan si Miss Myrna Arcega from Tree of Life Wellness Center. At ngayon po, diretso na tayo sa ating pinakabagong segment. Negosyonaryo. Kaalamang may kinalaman sa negosyo at pag-asenso. Negosyonaryo. Dito po sa Negosyonaryo ay patuloy po tayong nagbibigay kaalaman patungkol sa mga terminong may kinalaman sa ating pagnenegosyo. At ang ating negosyonaryo ngayong umaga ay cash flow. Ano yung ibig sabihin ng cash flow or statement of cash flow? Ito po ay tumutukoy sa daloy ng salapi. Napakahalaga po nito sa ating pagnenegosyo dahil dito mo natin malalaman at mamomonitor ang cash inflow. Ibig sabihin, ito po yung kung ano yung mga pumapasok, no, na pera, magkano yung income na pumapasok sa ating pagnenegosyo at yung cash outflow or yung mga lumalabas na pera. Makatutulong din ito upang ma-assess kung ano or kung kaya ba ng isang negosyo na ma-sustain ang mga gastusin na kakailanganin katulad ng pagbabayad sa mga suppliers, sa mga empleyado at marami pa. Mayroon din itong tatlong klasifikasyon at ito ay ang operating, investing at financing cash flow. Muli ang ating negosyonaryo ngayong araw, cash flow or statement of cash flow. At sa ating pagpapatuloy mga kaagapay, dito po sa Umento ay hatid po nating ibahagi ang mabuting balita ng ating Panginoon. At ang ating Bible verse for today ay magmumula po sa Isaiah verse 59 verse 2. Kung kayo po ay merong Biblia sa inyong tabi or meron po kayong Bible app na ginagamit sa inyong mga gadget, buksan lamang po ito at tayo po ay babasahin po natin ang Isaiah chapter 59 verse 2. Sabi po dito, "But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear." Sa Tagalog naman, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So mga kaagapay, makikita natin sa passage na ito na ang kasalanan ay ang bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Diyos. Yes, alam naman natin mga kaagapay na nothing can separate us from the love of God because He loves sinner. Pero di pa rin po natin may kakailan na ang kasalanan ay naglalayo sa atin sa Panginoon. Sa paanong paraan? So mga kaagapay, lalo na kung ikaw ay first time listener and viewer, makinig po kayo mabuti. So paano tayo nalalayo? Una, sin separates us from fellowship with God. Dahil sa kasalanan na patuloy po natin ginagawa, hindi na natin nagiging priority na i-please ang ating master, ang ating manlilikha. Pangalawa, sin separates us from the blessing of God. Alam niyo po, dahil po sa mga kasalanang ginagawa natin, imbis na mag-rely at magtiwala tayo sa blessings na kayang ibigay ng Diyos sa atin, mas umaasa na lang tayo sa sarili nating karunungan, katalinuhan, kakayahan o kung ano pa mang abilidad ang meron tayo. Nawawala na tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. At ikatlo, sin separates us in some way from the protection of God. Alam nyo, dahil po sa kasalanan, mas nagkakaroon po ng opportunity ang kaaway na saktan tayo at ilugmok palalo sa problema. Kaya madalas tayo, tuwing may mga challenges, meron talaga tayong tendency na sisihin ng Panginoon, magtampo sa Panginoon, 'di ba? Tuwing merong mga pagsubok. Pero i-check din natin ang ating mga puso, mga kaagapay. Tuwing merong problema, dapat ang maging mindset po natin, bakit may ganito akong pagsubok? Ano bang gustong ituro ng Panginoon sa akin? Ano ba yung mga kasalanang nagagawa ko kung bakit ko nararanasan yung mga pagsubok or challenges na meron ako ngayon? So, kaagapay, we must remember na
the more na nagbababad tayo sa kasalanan, hindi po natin nakikita at naririnig ang tinig ng Panginoon. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At iyan ang ayaw ng Diyos na mangyari sa atin dahil kaloob niya sa atin ay kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. And sa aking pagtatapos mga kaagapay, nais ko lang po mag-iwan ng 3 A. Paano ba natin matatanggap yung regalo, yung salvation na hatid sa atin ng Panginoon? Unang-una po, letter A, approach God. Paano ba natin i-approach ang Panginoon? Paano natin siya makakausap? Sa pamamagitan po ng pananalangin. Alam nyo kaagapay, mas na-appreciate po ng Lord yung vulnerable tayo. Lapit po tayo sa Kanya ng buong puso sa pamamagitan ng pananalangin. Wala po siyang itinataboy. Wala po siyang inietsapuera. Tanggap tayo ng Lord kahit pa gaano kabigat or kadumi yung ating nakaraan. Second A, mga kaagapay, admit and forsake all your sins. Aminin po natin sa Panginoon na tayo po ay makasalanan at magdesisyon po tayo na iwan ang buhay ng karumihan, yung buhay na makasalanan. Magdesisyon po tayo na iwan yung mga bagay na hindi po kinalulugdan ng Panginoon. At ang importante po, pangatlong A, accept Christ as your Lord and Savior. Alam nyo, apart from God, we are nothing. Wala po tayong may pagmamalaki. Tanging sa Diyos lang po tayo makakaasa. And kung tatanggapin natin ang Panginoong Diyos sa ating buhay, doon po natin makakamtan yung buhay na walang hanggan at yung kapayapaan na sa Kanya lamang po nagmumula. Sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa paalala niyo po sa amin na ang kasalanan po ang naglalayo sa amin, sa inyo. Lord, patawad po sa mga panahon or sa mga bagay, Lord God, na nasasaktan ka po namin. Patawad, Panginoon, sa mga nagagawa po namin hindi nyo kinalulugdan. Lord, sa oras na ito, sinusuko po namin ang aming buhay sa inyo, Lord God, at Panginoon, tinatanggap ka po namin bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aming buhay. Kami po ay makasalanan. Lord, kung wala po kayo, hindi po namin alam kung saan pa po kami pupulutin, Panginoon. Tanging kayo lamang po ang makapagliligtas sa amin. So Lord, narito po ang aming buhay. Gamitin niyo po para sa inyong kaluwalhatian. Salamat Lord dahil po sa wagas niyo pong pagmamahal po sa amin, ibinigay niyo po ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang makamtan po namin ang buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon sa inyong kadakilaan. Salamat po sa inyong katapatan. At maraming salamat Lord dahil ang pag-ibig niyo sa amin kailanman po ay hindi nagmamaliw. We thank you Lord, and sa lahat ng ito ang kalooban niyo po ang siyang maganap sa amin. We love you Lord, and this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Kaagapay, kung kayo po ay sumabay sa panalangin yan, maaari po kayo makipag-ugnayan sa aming himpilan upang makapag-recommend po kami kung saang church po kayo maaaring dumalo at patuloy na lumalim sa relasyon sa ating Panginoon. At tayo po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa ating Bocaue transmitter site. No problem! Sa RTV, maraming salamat kay Angel. Aagapayan ka, kaibigan! Sa control, maraming salamat kay Benjo. Basta kailangan mo, nandito lang ako. At sa ating mga broadcast engineers. Muli, ako po si Arwel Mendoza para sa Entrepreneur Special dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepreneur Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.